Okay. Gusto ko lang mag-discuss tungkol sa usaping hindi pagbabago o hindi nagbabago. Sa Bible, Hebrews 13:8, sabi doon, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Ang ating Panginoon lang po ang hindi pabago-bago. Hindi nagbabago ang kanyang natural attributes. Yung natural attributes, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kaalaman, kanyang wisdom, at ang kanyang moral attributes, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagiging mahabagin, yung kanyang pagiging mabuti, yung kanyang pagiging matuwid na perpekto. Hindi po siya nagbabago ang ating Panginoon. So, nandyan lang sa Bible, makikita natin nakapagbigas ako na nato dahil waray-waray yun ng natin. Nandyan sa Bible, ang persona na hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig sa atin, hindi po nagbabago ang pag-ibig ng ating Panginoon. So, sa usaping pag-ibig, nakakaawa sa mga babae na nag-propose yung kanilang asawa. Nang manliligaw pa lang, itong si lalaki ay nag-propose na mamahalin kita, ibigin kita kakailanman. Pagkatapos, pagkalipas ng 5 taon, lalo na kung itong mga lalaki ay may maraming bisyo, nagsusugal, ay binubugbog na yung asawa. So, sa usaping pag-ibig, ang ating Panginoon po ang hindi po nagbabago ang kanyang pag-ibig. So, tayong mga tao, talaga, makasalanan talaga yung tao na almost 90% mahigit yung mga lalaki na nagbabago ang kanilang pag-ibig sa kanilang asawa. Siyempre, pag marami ng anak, nag-iba na yung hugis ng katawan. So, para sa mga makikinig po nito, kayong mga lalaki na may asawa, at para sa mga lalaki na mga young people na mag-aasawa din kayo, ay dapat nakatansya sa isip nyo, nakalagay sa isip nyo na iibigin nyo yan habang buhay. At lalo na yung sumpa doon sa Panginoon, doon sa altar. So, mayroong naalala ko lang yung awit na noon pa, siguro 1982 yata na-compose yun, na huwag magbago, giliw, huwag magbago. Na-compose dyan dahil sa aktual talaga na nangyayari sa mga tao na nagbabago. Ang dalawang mga auntie ko na mga kastigado ba, binubugbog ng kanilang asawa, pero ang mga patay na sila ngayon. At yun ang dapat isip-isipin ng mga dalaga na bago kayo mag-accept sa nanliligaw sa inyo. Isip-isipin yung maigi, kilalanin yung maigi. Kung ako ang dalaga, papahirapan ko muna. Talagang papagsakripisyon ko siya para mapatunayan ko. Hindi basta-basta sa text lang ang problema ngayon. Uso ang gadget, sa text lang nagkakaroon ng relasyon. Maling-mali po yun. So, sa pagbabago ay ako 55 years old na ako, at siyempre sa edad na ito, maraming na obserbahan ko, lalo na yung mawala sa Panginoon. Kaibigan, pag wala ka sa Panginoon, wala mong relasyon sa Diyos, ang pag-ibig mo, kahit masasabihin mo, mahal na mahal ko yan, talagang siya ang buhay ko. Mayroon man nakukumpos na awit na everything I do it for you. Ay sa totoo lang po, malaking kasinungalingan po yan. Kasinungalingan po yan. Kasi paglilipas ng ilang taon, hindi po yun totoo. Kayong mga babae, huwag kayong magpapalinlang. Itong mga babae, madali kayong malinlang sa mga sinasabi ng mga lalaki.
So, naalala ko itong yung aking auntie na nung naliligaw pa lang itong napangasawa niya na nambubog sa kanya. Sinasabi na anong naliligaw pa lang na kung tatanggapin ako ng dalaga na yan, mga kaibigan niya nagsasasabi, kung tatanggapin ako ng dalaga na yan, talagang mamahalin ko siya ng lubusan. Lahat-lahat kung maaari, magpapaandir ako sa kanya at kung pwede ko siya pakainin dyan sa aking mga palad. So ang nangyari habang tumatagal ang kanilang pag-aasawa ay kasi sugarol. Pag natatalo sa sugal, ang pambili ng bigas, pambili ng ulam ay hinihingi pa, pinipilit. Ngayon, siyempre pambili ng meron silang mga anak, hindi ibinibigay. Bihira, hindi man ako nakakita dahil hindi pa ako ipinanganak noon. Hindi man ako nakakita. Ang nanay ko, ang witness na nagpupunta sa kanila ay mayroong dugo ang tainga pati ilong dahil sobrang binubugbog. So, sa usaping pagbabago, talaga ako hanga ako sa ating Panginoon dahil hindi po siya ganoon. Kaya nga, tayong mga tao, dapat tayo ay makabig sa Diyos. Hindi lang sa relihiyon, mga kaibigan, mga kapatid. Dapat ang bawat tao ay makabig sa Panginoon. Kasi kahit nga yung iba na nasa Panginoon na, pag lumilihis ang kanilang landas, pag nag-iiba na lang kanilang puso sa Panginoon, ay nagiging masama pa rin yung kanilang kagaali. So, wag po kayong mga dalaga, wag po kayong maniniwala agad na kasi lalo na ko yung nanliligaw sa iyo ay pugi, mayroong magandang itsura, ay madali kayong malinlang, madali kayong pagsinungalingan. Isip-isipan nyo ang kinabukasan nyo. At hindi lang basta-basta yung pag-asawa. Dapat kilalanin nyo ng husto, kilalanin nyo ng maigi, mas mabuti-buti nga ang matagal-tagal yung panliligaw sa iyo. Matagal-tagal at kilalanin. Ano yan na? Nakalimutan ko. Kilasitin yan. Tagalog ba yan? Hindi po Tagalog ay waray. Dapat kilalanin ng husto. Kilalanin at kung maaari magtanong-tanong ka muna sa mga nakakilala sa kanya, sa kanilang mga kapitbahay, sa mga nakakilala sa pamilya niya. Iyon ang gawin mo, kaibigan. Kasi itong pagbabago, maraming napasapang buhay dahil ang tao ay nagbabago. Ang makakaganin lang tayo na ang tao mapagkatiwalaan, hindi na magbabago, hindi na mabubunggog sa iyo mga dalaga, mga babae diyan. Kung siya ay nasa Panginoon at inaayos niya ang paglilingkod sa Panginoon. So, ang Panginoon po ay hindi siya nagbabago at parang mahihiram ng taong sumusunod sa Diyos yung karakter ng Panginoon na hindi po siya pabago-bago. Ang tao ay pabago-bago ang desisyon, magulo ang hindi naman lahat. Pero katunayan, halos 100% tayong mga tao ay hindi tayo talaga katulad ng Panginoon, hindi siya nagbabago ang kanyang pag-ibig. Ang kailangan lang natin, mga kaibigan, tayong mga lalaki ay karoon tayo ng matibay na pananampalataya sa Panginoon, mayroon tayong commitment sa Diyos, tayo ay pusong sumusunod sa Panginoon. Yun lang ang tanging paraan na tayo po ay hindi makakagawa ba ng masama sa ating kabiyak. At na-mention ko yung pagbubugbog. Hindi lang yung pagbubugbog sa asawa, yung nakakasakit sa asawa. Yung pagsasalita din, na masasama, yung talagang nakakasira ba sa emosyon ng babae. At para ito sa mga lalaki ba na pag nagtatagal na sa kanilang pag-aasawa ay nag-iiba na.
talagang malupit sa kanilang asawa, malupit sa pananalita. Ito last na lang. Ako po ay values lecturer, kinukuha ko dito sa Basay. Noong 2017, kinuha ako ng DLG officer. Pinapag-lecture ako ng values doon sa Kawaksi, Tacloban. At na-discuss ko ito, na-mention ko itong mga lalaki ba na nabubugbog sa kanilang asawa. At kung makadinig man ito ang taong nakuhaan ko dito, naobserbahan ko doon, lumabas siya, nag-walk out siya. Nag-walk out siya, hindi siya talaga nagpatuloy sa pakikinig sa aking discussion dahil malupit ang tao niya sa asawa niya. So mga kaibigan, mga kapatid, ay kayong mga babae, kayong mga dalaga, isip-isipin niyong maigi bago kayo mag-accept sa lalaki sa pag-aasawa. Kilalanin niyong mabuti. Kilatisin niyo, yan. Kilatisin niyong maigi yung tao na yan. At kilalanin mong pamilya na kasi paglahi ng mga nambubugbog sa asawa, magbabait-baitan lang yun pag nanliligaw. Pero pag nandyan na, talagang magbabago yun. Hindi man lahat, pero nasa more than 90% ang talagang nagbabago ng bubugbog ng kastigo sa kanilang asawa. Ako po ay ang awang-awa. Doon nang naglilicture ako sa Tacloban, sabi ko, ako po ay grabing habag ko sa mga babae dahil dalawa talaga yung auntie ko na nakaranas talaga ng pagmamalupit ng kanilang asawa. At ang isa ko namang auntie, pinagmalupitan ng asawa niya, patay na siya ngayon, ay nahinto lang yung pangangastigo, yung pambubog ng lalaki, ng asawa niya, nang kampihan siya ng kanyang pinsan, lalaki, at pinagsusuntok din yung asawa, yung nagbabuan ng bubugbog, at nagkabali-bali yung ribs. So doon nahinto yung kanyang pangangastigo sa kanyang asawa. So na-mention ko doon na nag-discuss ako na yun pala, kung yun ang pamamaraan na mahinto ang pambubugbog nitong mga adik sa pambubugbog sa kanilang asawa, kung yan ang paraan na mahinto ang kanilang pambubugbog, matigil ang kanilang pambubugbog sa asawa, balian niya ng mga gusok, ang mga ribs. Hindi ko alam yung ribs sa Tagalog. Ako po ay pastor, nabinso ko rin doon sa Tacloban. Sabi ko, kung mayroong sisigaw na babae na magpapakampi, magpapatulong na kinakastigo siya, binububog siya, sabi ko, ako parang hindi ako makakapagpigil na balian ko ng gusok ng animal na yan. So ito po mga kapatid, mga kaibigan, na please, kayong mga magulang din, please, kayong mga magulang, responsibility din ninyo na kung mayroong manliligaw sa anak niyo, yan, mayroong manliligaw sa anak niyo, pahintulutan lang yan na makilalan nyo, pumunta sa bahay nyo upang makilalan nyo sila. Kasi mayroong mga panahon na pag hindi nyo pinapayagan yung mga naliligaw, doon sa labas yan nakikita-kita, hindi nyo tuloy nakikilala. Ngayon, kung napapamahal na itong anak nyo, di talagang magtatanan yun. So mas maigi na tumulong ka sa anak mo na kilatisin yung naliligaw sa dalaga mo, sa anak mong dalaga, kilalanin, at habang kung mga lahi yan ng mga nambubugbog ng asawa, ay kung maaari pagpayuhan yung anak niyo, na kung maaari wag pero minsan hindi pinakikinggan yung magulang. Pero mayroong responsibilidad talaga yung mga magulang na pagpayuhan nyo yung mga dalaga ng mga anak, na kilatisin maigi ang naliligaw sa kanila. Ang iba naman hindi na bubugbog, pero kanilang pinaglalaro-laruan ang mga babae, ang mga dalaga, pinaglalaro-laruan. Kuha din yun, pagmamalupit din yun mga kaibigan. Nagbabait-baitan pag nagsisimula pa lang, napakabait pag naliligaw pa lang. Pero kung nandyan na, ay irresponsable pala. Pinababayaan ang asawa, pinababayaan yung so nagbabago. Ako
Siguro lang ako sa sarili ko dahil ako ay naglilingkod sa Panginoon, ako ay pastor. Mag-28 ako na pastor. Ako ay isa rin tagapagpayo, isa rin akong lecturer ng values. Ang ating bansa sa Pilipinas ay mayroong moral recovery program. Ako po ay isang values lecturer. Kami mga totoong mga pastor ng Panginoon, zero vices po kami. Iniwan po namin lahat ang aming mga sasamang bisyo, lahat-lahat. Nabago po kami dahil sa Panginoon. So, kami po ay nagpapayo na ang tao dapat maakay sa Panginoon. Dapat makabig sa Panginoon. Pero kahit pa man pag nagbabackslide, nagbaback out sa Panginoon itong may mga lahi na mga nangangastigo, nambubugbog, ay ganun pa rin, nambubugbog. Pero bihira na lang 'yon. Mas nakakatiyak pa rin tayo na ang taong naglilingkod sa Panginoon hindi yan gagawa ng ganun. At mag-iingat yan, mag-iingat. So tayo po mga kaibigan, mga kapatid, ako po ay nagsalita nito dahil kailangan na mapagpayuhan o mapagsabihan yung mga tao na maakay sa Panginoon, kayo maglingkod sa Panginoong Jesucristo. Hindi maakay sa relihiyon. Kami po mga pastor na totoong lingkod ng Diyos. Hindi po kami nagpo-propaganda, nag-advertise ng grupo namin o na pumunta sa grupo namin. Hindi po ganun. Ang amin lang na ang tao magsisi ng kasalanan, siya ay tumanggap kay Kristo Jesus ng taos puso, hindi lang sa nguso. Diyan lang tayo makakatiyak na ang tao na yon may magiging mabuti, magiging mabait, magiging tapat, magiging makadiyos ang buhay niya. Napakahirap ang ating paligid, ang ating kapaligiran. Napakarami mga taong hindi makadiyos, hindi mapagkatiwalaan. Napakarami mga taong mga loser, mga kaibigan. Lahat ng mga nangangastigo sa kanilang kasahod, sila po ay loser. Kahit pa sila ay billionaire, kahit pa sila ay napakapugi, napakagandang tingnan, pag sila ay malupit, hindi lang sa asawa, malupit sa ibang tao. At ang mga yan, lalo na sa mga hayop, malulupit po yan. Malulupit sa kanilang sarili. Kahit pa nagbabait-baitan yan, nanliligaw pa lang, kahit nagbabait-baitan yan, magbabago yan balang araw. Lalo na kung umiinom yan. Paglasing ang tao, iba nang isip. Iba naman ay matino pa rin kung nalalasing, pero halos 99% talagang hindi mapagkatiwalaan paglasing na ang pananalitan niyan, ang kanyang ginagawa. Hindi mo talaga mapagkatiwalaan. So, mayroon akong nadinig na habang naliligaw daw siya, hindi niya sinabi sa nililigawan niya, sa mga magulang na nililigawan niya, na umiinom siya. Patago siyang umiinom. Patagong-patago. Ngayon, hindi pa rin matatago dahil ang katunayan na umiinom siya ng alak. So, nang mag-asawang sila, nabigla itong napangasawa niya na naglalasing pala. So, iyon pa lang. Sa sinimala pa lang, nagsinungaling na itong lalaki. Tungkol sa hindi pagbabago. na alala ko itong awit na siguro na compose na 1982. Huwag magbago, gili. Kahit ulit-ulit pa natin kantahin yan, million kantahin yan, ulit-ulit. Pag ang puso wala sa Panginoon, babago yan, ay magiging masama yan. Ang daming mga nagkaka-black ayan ng mga babae dahil sa pagbabago nitong mga lalaki. Bakit hindi po nalang hiwalayan kung pero nga hindi yun tama. Nagsumpa ka sa harap ng altar sa Panginoon na iibigin mo siya, hindi ka magbabago. Opo, mga kaibigan, para sa makikinig ng mga binata, lalo kahit yung mga matatanda, may mga asawa diyan. Isipin niyo na nag-propose kayo ng pag-ibig sa kabiyak niyo. At tinanggap kayo. Kung nagbago man siya, kung totoong pag-ibig mo, hindi ka magbabago. Kahit sa pakisalamuha sa ating kapwa, kung tayo ay mabait, pagpatuloy tayo ay mabait sa ating kapwa. Hindi lang sa tao, kahit sa mga hayop. Pag ikay malupit sa hayop, ay magkarungtong yun, ay malupit ka rin sa tao. Malupit ka sa mga nilalang ng ating Panginoon. Hindi ka mapagkatiwalaan, magiging isa ka sa mga
maging isa ka sa mga talunan o loser. hindi mabuti ang ginagawa. So maging mabait po kayo, ipagpatuloy niyo ang kabaitan niyo sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Pagpatuloy yung kabaitan niyo sa mga kapitbahay niyo, sa mga namumuno dyan sa iyong lugar, sa iyong mga opisyal ng gobyerno. Maging mabait kayo. At yun, sa akin po, ang kabutihan nang gagaling sa Panginoon. Yun ang tunay na kayamanan. Huwag mong baguhin yung ugali mo. Maging totoo, hindi yan problema natin kung ang ibang tao nagbago sila. Ang kailangan lang, hindi tayo nagbago sa kanila. Okay pa rin tayo. Pagkatiwalaan pa rin tayo. Ang pag-ibig ay nandyan. Sabi nga, pag tayo umiibig, napakagaan sa puso, mga kaibigan. Huwag mong babaguhin, huwag mong iibahin yung tratamento mo sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kapatid niya, sa mga in-laws mo, sa mga tao dyan, sa lahat ng tao. Yan lang po, mga kaibigan, mga kapatid. Maraming salamat po. God bless you all.